Nung na-question sila, ay naayos ito dahil binaliktad, nabaliktad ang... Wait, allow me to finish. Sabi ko kanina, gusto ko sana tapusin yun. Yung importante po tanggalin po natin sa saligang batas itong mga sagabal o itong mga pumipigil sa pagbabago. Ito mga kabanat, no, nagkasagutan itong si Raul, no, sa ginawang hearing patungkol sa charter change. Itong si Raul ay parang uminit at ang ulo dito mga kabanat dahil sa tagal ng sagot ng resource person na ang pangalan nito ay Dumdumata. Itong resource person, inexplain niya kasi ang mangyayari kasi ang ating konstitusyon ay gaya nitong foreign investment, no, 60-40 yun lang talaga, no. Dapat daw itong mama na ito gusto niyang kumbaga pinapahiwatig niya na dapat ang mag-legislate ng batas na patungkol dyan sa foreigner na yan, investment na yan ay yung mga congressman, legislative kanya. Pero yun, nagalit itong si Raul mga kabanat dahil sa tanong ni Raul, sumagot itong resource person, napakahaba yung sagot niya. Imagine mo kung susundin natin kung pakinggan natin itong sagot niya. Halimbawa, bigyan ko ng example ito. Ang China po ay bukas doon sa pagkakaroon ng foreign participation doon sa kanilang public utilities. So ito po yung Comfort Delgro, isa po itong Singaporean company. Ako kasi dati akong nasa Singapore nagtatrabaho. Yun po, yung Tianhe bus station sa Guangzhou. So pwede nyo i-skip yung video. Tatalon kayo sa 4 minutes and 11 seconds, no. Nandun yung inita nilang ulo kasi kung susundin natin itong video na sagot nitong resource person ay umabot siya ng halos 4 minutes, no, to 5 minutes yung kanyang sagot. At doon uminit itong si Manuel Raul, parang hindi niya kaya ata yung sagot na gano'ng kahaba, no. At medyo nag-point of order siya, no. So, no, ipapanood ko rin sa inyo ano bang sagot nito ng lalaki. May punto bang itong resource person na ito o wala? Nanjiang, Jilin, yung mga lugar na yan sa China ay may mga taxi services na ang pagmamayari ay galing sa isang Singaporean company, Comfort Delgro. Ang bansa na nasa China na nagdadalaw, di ba? Pero ang nangyari doon kasi ang skip ko na mga kabalat, no. Ito, skip natin dito. IT company po sila na gumagawa ng mobile app. Diba? Pero ang nangyari doon kasi ang Angkas ay founded by and majority owned dati ng isang Singaporean na babae, si Angeline Tam. Buti na lang, ang asawa ni Angeline Tam ay Pilipino, si George Royeca. Yeah, Mr. At nung na-question sila, ay naayos ito dahil binaliktad. Itong reserve person na ito mga kabanat ayaw magpapa-interrupt, no. Medyo yun, na point of order siya at saka pinahinto din siya ng chairman. Order. Nabaliktad ang... Mr. Chair. Wait, allow me to finish. Your Honor. Suspend, Mr. Chair. Order. Yes, Majority Leader. Mr. Chair, may we remind our resource person to display mutual respect among our colleagues. Because if this is the way things are going, the majority leader might be forced to remove the resource person present in the plenary. Let that serve as a gentle reminder to our resource persons to please observe proper decorum as we are invited here in Congress to provide information and insight. And let's try not to incite any unnecessary emotions in the deliberations for the House resolution. Majority Leader. So, Mr. Chair, may we also request, with utmost respect, that our resource person briefly answer the question direct to the point so that we can have a more extensive and exhaustive deliberation. Mr. Chair, kaya din ako nag-intervene na kasi ang question ko straight to the point naman. Congressman Manuel, 1 minute. So, Mr. Chair, hindi nasasagot yung Congressman tanong Manuel, ko. can I just act on the request of the Majority Leader, then I will get to you. Yeah, pero hopefully, Mr. Chair, yes, I will get to you. I will get to you. Yes, Majority Leader. So, Mr. Chair, allow me to reiterate our
respectful request and polite request that a resource person limit their answers to approximately 3 to 4 minutes as the need arises so that we'll be able to exhaustively discuss the topic. I now move, Mr. Chair, that we again recognize the Honorable Raul Manuel for his additional questions. So, alam ko na, syempre, iba yung standpoint ng taga-correct movement. Pinakinggan ko, Mr. Chair, kahit ang haba ng sagot. Pero hindi pa rin nasagot yung tanong ko. Mr. Dumdum would like to also give his insights. Yeah, okay, Mr. Chair, as long as he will abide by the rules of decorum of this committee. Okay, just reminder. Thank you very much, Mr. Chair. So, Your Honor, I just wanted to address the issue of yung sanay magkakaroon ng dinedevelop na bagong businesses dito sa Pilipinas pag dumating yung mga foreign direct investors. So, meron pong nangyari doon sa Germany, long ago, sa Alemanya. Meron pong isang office ng IBM na ito'y American company, ang IBM. At meron silang headquarters na nandun sa Germany. At may mga ilang empleyado doon sa IBM sa Germany na meron silang natutunang bagong teknolohiya, bagong pamaraan ng paggagawa ng software. At doon sila sa loob ng IBM. At later on, naisip nilang gumawa ng sarili nilang kumpanya dahil doon sa mga natutunan nila sa loob ng IBM. Ang kumpanyang ito ay yung SAP. At ngayon po, itong SAP ay isa sa pinakamalaking software companies in the entire world. German company po siya, pero ang mga founders niya ay mga dating empleyado ng isang American company. So isa po itong ehemplo o halimbawa ng paano nagkataon na nakatulong ang isang foreign company, itong IBM, doon sa pagpapalaganap ng industriya doon or itong IT sector doon sa Germany, sa Alemanya. Pwede po yang mangyari dito sa atin. At nangyayari po yan sa maraming ibang bansa katulad ng China. Ang China, yung mga Huawei, for example, yung mismo pinaka-chairman and CEO ng Huawei, sinabi niya na na-inspire siya dahil sa Apple na pumasok sa China. Ganun po ang pangyayari. Sana, ang unahin muna natin, ito ako para sa akin from a long-time OFW's point of view, unahin muna natin na dumami ang mga trabaho para sa mga ordinaryong manggagawa at ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga taong namamasukan para kami po ay magkaroon ng trabaho at may matututunan kami. At hindi na namin kinakailangan maging OFW. Yun po sana. Tapos kung nagkaroon tayo ng magandang ecosystem, economic ecosystem, na maraming trabaho dito sa Pilipinas, both because of local companies and foreign companies. And usually kapag may foreign companies, may mga local companies na nagsusupply ng services or other items sa kanila. So, symbiotic relationship po yan. Sana po, mas gaganda yung overall economic system ng Pilipinas na hindi na tayo masyadong nagre-rely sa pagpapadala ng mga OFW. Yun sana ang mangyari. And then, byproduct na lang actually, byproduct after a few years, or after 10 or 20 years siguro, with so many companies, may mag-e-emerge na mga bagong kumpanya. Ganon din sa iba't ibang mga parte, like sa Vietnam. Marami silang pinapasok na mga foreign car companies, and then eventually, dahil sa dami ng mga foreign car companies na nandun, na may maraming natutunan ang mga Vietnamese na mga engineers doon, nakapagbukas ang Vietnam ng kumpanyang tulad ng VinFast, their own local national car maker, which was a result of yung mga innovations or yung mga natutunan ng mga Vietnamese engineers sa pagtatrabaho nila doon sa mga foreign automakers na pumasok sa Vietnam. So, meron po talagang ganitong pangyayari kung pinapasok natin ang maraming foreign investors. Unang-una yung pinaka-importante para sa akin bilang long-time OFW ay yung job creation. Sana po yun ang unahin muna natin bago yung so-called national industrialization. Darating din tayo dyan. Ngayon, last but not the least, para dun po sa yung sinasabi ko kanina, gusto ko sana tapusin yun, yung importante po ay tanggalin po natin sa saligang batas itong mga sagabal o itong mga pumipigil sa pagbabago. Sa saligang batas kasi pag naandun nakasulat, tanggalin mo yan, no? Kasi sagabal ito sa pagbabago. ito yung no? 'Di ba? Ang linaw sabi, tanggalin niyo yung sagabal sa pagbabago. Okay. Ito, sagabal ito sa pagbabago eh. Dapat tanggalin pala ito. Tutuloy natin. Hindi yan ang meaning niya. Ito yung totoong meaning niyo. Ibig niya sabihin. Wala tayong fleksibilidad.
Hindi po tayo pwedeng maging more protectionist or more open. Ang nangyayari sa atin, nakapako tayo sa kung ano ang nakasulat sa loob ng saligang batas. Kung 60-40, 60-40 lang talaga yan. At hindi natin siya mababago na maging 50-50, o maging 70-30, or 30-70, or whatever. Hindi natin mababago yan dahil naka-encode na siya. Nakasulat na siya sa bato sa loob ng saligang batas. So, yun lang po. Maging flexible po tayo by putting all regulations and restrictions sa legislation na lang po, like what everyone else around the world does. Yun lang po. Thank you very much, Your Honor. Thank you. So yun, medyo okay din naman yung paliwanag nitong resource person. Hindi lang talaga matanggap ni Manuel Raul yung explanation nitong mama nito dahil nga isa sa mga anti-chacha kasi itong ginawang pagdinig mga kabanat ay chacha ito eh. Gusto kasing baguhin lalo na diyan sa foreign investment. Ito kasi yung pinopokusan ng panahon nitong kongreso na ang mga foreigner ay papasukin sa ating bansa. Tapos itong si Raul ay medyo, alam naman natin sa sa pagbabago ay talagang kontra yan, no? Kontra yan talaga mga kabanan. No? Kagaya yung sinabi nitong resource person na sa si Dumdum, sabi, yung mga sagabal ay dapat tanggalin. So, hindi ko lang alam kung ano to. Sagabal di ba? Pero hindi yan ang ibig sabihin ni Dumdum. Yung sagabal sa saligang batas, yung mga halimbawa, yung mga maraming provision kasi na sagabal talaga eh. So sa akin okay naman yung kanyang iwan ko lang ang tanong natin kung kaya ba ito sundin ng kaya ba itong sundin ng Congress itong solusyon, no? O sinishare kasi ng resource person yung dapat gagawin, no? Minsan kasi itong mga congressman oo lang pero hindi naman talaga nasunod dahil nga itong congressman hindi naman talaga yan naglilingkod ng buong buo sa taong bayan eh. Naglilingkod yan half yan. Half yan. Ang kalahati para sa bayan kunwari, ang kalahati para sa kanilang sarili. Kung alam nila yung panukala kasi nila, masagasaan mismo sila, hindi yan gagawin mga kabanan. Gaya ditong kasi ang ganda ng paliwanag nitong mamang ito eh, kung talagang iisipin mo eh, no? Tanggalin yung sagabal sa ating ikaka-asenso. So, alam niyo na kung sinong dapat tanggalin diyan, di ba? Sila muna mga kabanat at see you next video.